Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung natapos na INC rally kahapon. Si BP Sara bigay na siya ng pasalamat sa kanyang social media account. Nagpasalamat na. Si Pangulong Marcos Jr. na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng peace rally, tahimik. Bakit kaya? Kasi siya ang unang nagsalita na huwag niyong ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Siya ang promotor. Nang dahil sa kanyang statement, nag-peace rally ang iglesia in support sa panawagan ng Pangulo. Natapos na. Ang tanong, bakit tahimik ang Pangulo? Si BP Sara, nagpasalamat na kasi in a way na benefit siya, yung naging recipient siya dahil pag hindi matuloy ang kanyang impeachment, of course, magpasalamat siya. Paano ang Pangulo na siya ang nanawagan na wag ituloy? Bakit tahimik? So ito, parinig ko sa inyo ang vlog ni Pinoy Views and Opinion. Pag-usapan natin, bigyan natin ng reaction, bakit tahimik ang Pangulo. Wagi, samantalang si BBM, naging pipi. Hindi po talaga nakapagsalita mga kababayan pagkatapos ng INC rally. Samantalang si BP Sara, nakapagpasalamat na sa INC. Salamat INC. Pero ito si BBM, hindi man lang ganyan mga kababayan. Yung parang pusang naatakan. Wala pong inilabas sa official statement maliban doon kay Birsamin. Dahil paano ba yan mga kababayan? Siya ang labanatan eh. Aminin nyo man sa hindi, kung nakikinig kayo doon sa mga speeches sa INC rally mga kababayan, lahat nakasentro sa kurakutan sa gobyerno, kawalan ng direksyon, mahal na bilihin, pagtaas ng kriminalidad, gulo-gulo sa bayang ito, nakawan, kurakutan, korupsyon under the Marcos administration. Tapos, binanatan ang gobyerno ngayon doon sa mga issue under the Marcos administration. Tapos, magpapasalamat. Kaya naging pipi si BBM mga kababayan pagkatapos ng INC rally, hindi na nakapagsalita. Panoorin niyo po, ha? Eto si Sara mga kababayan, nag-thank you na. Malinaw doon mga kababayan, ha? Na nadepensahan po ng INC si BP Sara. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nag-thank you na si Sara, BBM. Ikaw, kailan ka mag-thank you, BBM? Sabihin mo, thank you INC, ha? Sa pagbanat ninyo sa kasalukuyang gobyerno na ako ang namumuno. Patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan. Binanatan talaga mga kababayan. Pakinggan nyo na lang later, ha? Sige, papanood natin. Although hindi talaga direktang banat, pero yun na rin ang punto. At pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Sabi pa nga ni Marcoleta, ang kamatis tag-20 isa. 30. 30 na mga kababayan. 30. Each tomato. At iba pang suliranin. Ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag. Correct. At paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon. Hindi na tayo babangag, kundi aahon tayo dito sa maladiktadurang pamumuno. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat. Thank you. Sa bayan. You're welcome. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. So sa halip na Eto mga kababayan, official statement coming from the one of the speaker sa INC rally. With script yan mga kababayan, ha? Aprobado ng pamunuan ng INC. ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin. Sa ekonomiya, Under the Marcos administration yan, ha? lipunan, pangseguridad, Ang dami korupsyon, problema. katiwalian. Bakit? Kaya hindi nakapagsalita si BBM mga kababayan dahil, korupsyon, katiwalian, problema sa ekonomiya. Ang nire-raise sa INC, tapos magpapasalamat si BBM. Ay, salamat sa inyong rally, ha, na pinoint out nyo ang mga problema ito under sa aking pamumuno. Ang inuuna ay pusigin ang isang tao na hindi naman ipadataan sa tamang
proseso ng batas. Oh, tapos pinupunto din nila na hindi dumadaan sa due process ang gobyerno ito ngayon. Kaya naging pipi. Oh, hiyawan ang mga tao. Yun! Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget. Hindi kayo na-hurt dito? Baka may ganti ang mga ngag-ngag mga kababayan, no? Dahil na-offend dito sa rally ng INC. Sabi, hindi pag-uusapan dito ang politika. Pero, whether or not mga kababayan, hindi talaga naiiwas sa pag-usapan ang politika dahil ang mga main proponent dito mga kababayan ay kaya nagkarally ay mga politician, BP Sara, BBM, at mga politicians mga kababayan, mga congressman. Oh. Budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman Wala yun, no? nakakita ng Ungas. ganong klaseng direction? Kaungasan mga kababayan, hindi makabug ng mga buhaya. 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022. O 2022 na binigay pa ni Marcos na Junior mga kababayan ha. Parang binitag siya. O Sara, so sa'yo na yan, ikaw na bahala dyan. Nabitag si Sara mga kababayan. At 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I Nainis. forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Clear mga kababayan, no? Ang posisyon ng INC. Via dito kay Marcoleta. Na talagang dinidepensa nila si BP Sara. Walang exempted dito. Samantalang si BBM. Narinig ba natin? In the span of mga kababayan, the whole session dyan sa rally ng INC, hindi natin narinig na pinuri ni ng taga-INC na, ang ganda ng mga nagawa ni BBM, kontento na kami, ang ganda, gumanda na ang Pilipinas. Wala. Bagkos ang narinig natin, sobrang mahal na ng bilihin, yung krimen, yung korupsyon, nakawan sa gobyerno, kurakutan, ganyan. All negative ba kababayan? Kahit anong ngayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Kailangan Totoo po yun. suriin. Pero, dapat lahat, pati na kay Tambalustos at kay BBM. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So, ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee. Another hearing na naman mga kababayan, Good Government Committee. Tapos nung dumalo si Sara, ayaw pagsalitain. No, you cannot answer. Na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President. Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter Illegal po pa ng na kanyang privilege speech mga kababayan, hindi dumaan sa tamang proseso. speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Meaning, hindi dumaan sa proseso mga kababayan. Itin ko po Yung mataba rin na mga kababayan kongresista. ito, nire-raise ko po, sabi ko wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag Correct. hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo Wala. may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating Tingin ng mga tao sa mga kongresista, mga buot. So, yun po. Salamat kay Congressman Rodante Marcoleta, no? Merong post si Ibi Hugalbot tungkol sa bagay na yan na BBM, sabi niya, INC dilemma. To thank them or not to thank them, that is the question. Paano niya pasasalamatan nga siya ang tumira? Siya ang tinitira. Although hindi binabanggit, kaya lang, ang kapalpakan ng administrasyong ito ang hinighlight sa rally. So, nasa
mahirap na kalagayan ng Pangulo, magpapasalamat ba siya o hindi? Although, siya ang dahilan. Bakit nagrally ang Iglesia ni Cristo? Dahil sa kanyang panawagan na huwag ituloy ang impeachment. Ano yung panawagan ngayon? Galing ba sa puso o political strategy lang? Dahil nakita na hindi magpa-prosper, hindi mananalo ang impeachment sa 19 Congress na ito. Kaya nanawagan na lang. Depende na. So, salamat sa Iglesia ni Cristo sa panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa.